to pass, that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Verse 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of my life. And as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Together, verse 9, have not commanded thee, be strong of the good courage, be not afraid, there were dismayed, for the Lord thy God is with thee, within observers the awan gidang Diyos. Sa lingkod tanan. Okay, makuha ito sa ating tithes and offering. Libo tagali no, mga ushers. Ang mga men matas ang special number. Okay. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master is against the foe. Forward
Amen? So, ang mga Christian naga-onward, ha? Hindi ta naga-backward, ha? So, we have to go onward and marching. Hindi tayo mag-marching, naga-backward. Kay hindi na yan nalipay ang noo sa aton. Okay? Let's all stand, please, and we'll sing our doxology. Praise God from all blessings for thee. Sing. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Kag mamatita sa ambahan ng choir. Praise God sa aton sa mensahe sang choir. Thank you so much, choir, for that wonderful song nga inyo render. Are you blessed by the song? Okay. So every time the word of God is put into song, most likely we are blessed by that. Kaya kita, ang mga Christian, sila ni Henry Longfellow, siya ito nagamba, no? Music is the language of the soul. So, ang mga language ng soul, kung inangamba nun, napasad sa Bible. Although,
may iba man nga mga kanta, ngayon na lang di klaro kung sino nang inaptuyan. Inang kanta silang nilang ng secular song na You Needed Me. Alam ko no, Christian song na, pero hindi man atag ng Christian song. So, You Light Up My Life. Alam ko no, Christian song man na, but kung may mga kanta like that, hindi klaro ang lyrics, we should not ascribe it as a Christian song or gospel song because it is not definite kung sino ginapatuhuyan sina. Pero klaro, nga nagamba kita, nagakanta kita sa mga bahanon, nga klaro nga napartiniser kay Jesus Christ, amo na iya ang Christian song, kunina ginakanta, gincompose sa mga tao nga mga Kristohanon man. Like, nung ganing bulag, kadumdum mo sa bulag nga composer, si Fanny Crosby. Bulag to siya. Linsang hubin pa siya, she was able to compose the madamo ang kanta, nakanta naton sung. Ano nga example, abe, balam nyo? To God be the glory. Bulag yung nag-compose na. Grabe, no? Makasiling ka ko na bulag ang tao kasi lisa, to God be the glory kay nabulag ko. Although honestly speaking, by the time nga ka nag-experience siya, hindi ka man masiling mapasalamat ka sa Ginoo, no? Nagpasalamat ka sa Ginoo after you have experienced that and after you have gained the victory, after you have nag-survive ikaw sa sinang bagay. Amo na nga si Fanny Crosby, suno siya testimony. Sila if ever, abing kung gin-restore sang Diyos ang ipanulok, siguro makanomdom basta nga magreklamo sa Ginoo nga hindi na lang. Nga kaya nga, kung diin pa to nga bulag ako, I was able to compose many songs. Pero kung siguro ambot lang, kung hindi ko bulag, kung ka-compose ko sa damo ang kanta. Kaya kung hindi siya bulag, yan ang focus mo. Diba? Kaya bulag siya, ang focus mo, ara sa Ginoo. Muna kisang kulang focus. Muna man sila iba, kung nag-abroad sila, dito sila sa iba niya pungsod, sila, Pastor, grabe focus ko sa Ginoo, blas ang nag-abroad ako. Natural kaya why ka focus pamilya mo already. Pero kung diri kas balay mo, kung dugay, maluto ka, diga mo, mata mo, paplitihan mo, dalawang muskula, handa mo ka sa mga concerts, no? So, kita, dapat may focus kita. Labi na gid sa kabuhi kita ng mga Kristohanon. Sa subong at timpo, siguro, ma-agree ka mo sa akon, nga subong at timpo, ari kita sa panagon nga hindi na kinanglan nga kita magpaturotong baya pa. We are now in the last days, and we know that difficult times is, we are reaching ahead, we are reaching forward for the hard times. Difficult times. Kagamo na siling sa 2 Timothy chapter 3, nga perilous times shall come. Di na kinanglan magdamo pa nga focus ng imuon mo, no? Kundi nga sa pulong ng Ginoo. May mga churches isa nga naga-split pa. Ningko sa subong tempo, may lugar pa nga mag-split ang simbahan. May lugar pa nga magkakaproblema ang simbahan, no? Dapat kung ang simbahan ay tudlo sa isakto, muna nga time nga mag-focus kita sa Ginoo. Unless, kung hindi nga simbahan, lain-lain ang ginatudlo. Okay? So, at this time, let's talk about the book of Joshua. Okay? Sadya nino? Sadyahan mo kung magbasa sa Joshua. I am so excited in reading the book of Joshua. Kung bago kang Christian, may mga books kita nga, Bible books kita nga you have to read. If you are a new Christian, you have to read what book? Taon mo, Gospel of John, Gospel of Acts, Gospel of
Gospel of Acts, the book of Acts, and then you read the book of Psalms, Proverbs. Those are books nga makabulig sa imo as you grow toward maturity, as you grow in the knowledge of the Lord. So, sa matamat ba sa Gospel of John nga kaya ang Gospel of John nagatudlo sa imo kung si sino si Jesus sa kabuhi mo. Ang Book of Acts nagatudlo man sa imo bilang Christian, what are your responsibilities after you got saved? Amo na kinahanglan mayara ka grasp sa Book of John, no? Kay nagasugi sa aton kung ano ang ministry ni Ginoong Hesus ang una. Kagaramada, John 3:16 mo nang pinaka bottom line sang John chapter 3. No? Then, basa ka Book of Acts, kay para makabalo ka mag-witnessing. Basa ka Book of Psalms, kay meditative, makapamalandong ka. Book of Proverbs, kay practical Christian living ina. Right? If you want to live a practical Christian living, you read the book of Proverbs. Kaya nagatuluin na sa imo, paano mo ma-apply ang Word of God sa kabuhi mo? Kabalo ka sa Christian, hindi lang kabalo kita sa formula sa salvation. Musili kita, faith equals salvation plus works. Sa mula na balanta. But how to apply it in our lives is another thing. Okay? So, let's talk about the book of Joshua. Sino si Joshua sa pagkilala niyo? Ha? May isa ka teacher o may isa ka Sunday school Sunday school superintendent, supervisor sa ka church. Nagbisita siya sa isa ka Sunday school class sa mga bata. Kaging pamangkot siya mga bata. Children. Kaya pang share mo. Siya na nag-introduce. Excited gisa mo. Children? Sino ganin naguba sa wall of Jericho? Sa book of Joshua na, di ba? Children, sino ganin naguba sa wall of Jericho? Kapaabot sa kung sino sabat. Sa uli, naglinong. Sa uli kita sa kabata naghibi. Ay kuya. Sili Sunday school, Sunday school superintendent, nga gahibi ka to. Nga kaya nagubaya sa wall of Jericho yan. Hindi ako pamangkot ako gani kung sino naguba sa wall of Jericho. Way kuya. Sila, children, kamo, sino naguba sa wall of Jericho? Sa inyo, be? Sila sa mga batan. Way kami. Tanan-tanan sila, nagpaniwala. Tingala ang, way gining natudlo sa ila sa klase ni kung sino naguba sa wall of Jericho. Nauligin, arang about the teacher, sila niya, Miss Delebla, ang pagpamangkot ko, kung sino naguba sa wall of Jericho, sa estudyante mo, may nagibi. Tapos, wala sila nagsabat nga kuno. Why sila ya? Sila niya kabalo ko, sir. Atong bata nga nagbi na, ining kilala kung ginikanan sila. Mayon sila yung mga bata. Mayon ang ginikanan niya. Kag, I do believe, nga wala gimana sa makaguba sa wala Jericho. Sa kulihin, meeting yung lang board of Deacon sila simbahan. Sila niya mga sirs, ining gusto ko lang kabalo sa inyo, kaya na nagbisita ako sa klase ng isa taka maestra, parte sa kung sino nagba sa wall of Jericho. Ining may isa itong magibi, kagang teacher daw hindi kabalo, why kabalo? Siling sa mga deacons, sila niya, actually, ini nga problema, ato-ato lang Hindi na lang nato pag ipalapta sa iban. Nga kung sino na naguba sa wall of Jericho, hipsan na lang na. Kaya ang isa na tuod ka bata,
kilala ko ang ginikanan sa mayo ng mga pamilya. Kag hindi nato na sila mapabangdan, nga siya na naguba sa ulo of Jericho. Nalipong supervisor. Di sa inyo, Besir, naguba sa ulo of Jericho. Ay, patay, wan. Sino guba sa ulo of Jericho? Ha? Ang? Makita mo? Tadya ni karon. Mamiting na karon tapos service. Ay, nako. Ara na sa Book of Joshua. Of course, ang Ginoo naguba, no? Okay. Ano gano yung procedure sang Diyos pagwas to? Ha? Again? Gilibutan sang mga soldado ka mga pare. Pila ka libot? Ha? 7 man. Mayo ko pa doon takamot surat. 7 ka libot. Ano nga 7? Siling sang Ginoo, libutan nyo kada adlaw, 1 ka libot. Sa ika-7 nga adlaw, libutan nyo ka 7. Pila tanan? Ha? 14 man. Pila? 13. 13 times. Okay? Anom kadlaw mo, libot 1. Kaduang adlaw, ika-4, ika-5. Kaanom, libot, 5. Sila isang Ginoo, pagka ika-7 nga adlaw, libutan nyo ka-7. Kay marumpag ang wall of Jericho. Sino naguba sa wall of Jericho? Ha? Huwag ko pa bangod sa inyo. Ang Ginoo ang naguba sa wall of Jericho. Hindi mo na makita, dire sa Book of Joshua. Hindi mo man makita, ang pagtapos ang mana. Dumdum ka mo sa mana? There is Exodus chapter 17 na mensyonada ang mana sa wilderness. Sa mga Hudiyo, nagareklamo kay Moses nga gutom sila. Sila kaon. Sila sa Ginoo sa ila, you prepare tomorrow. Tomorrow morning, all of you should prepare. Kay pagka-aga sina, nahulog ang whitish color nga daw the wafer, tapos pwede sila makakaon, pwede na po dito nagkaunon dayon o lutuon nila. Di pa makota mga tao, ano na What is the meaning of manna? What is this? Sang saan naguntat? While they were in the wilderness, sige tubod ang mana. Amo nang nagasustain sa ila pagkaon, adlaw-adlaw. Pero kung ika-7th day, wala mana. That's why siling sang Ginoo, within 6 days, adlaw-adlaw pamudyot ka mo mana. Pero on the 7th day, a day before the 7th day, tingbon nyo kwa, kay pagkadason nga adlaw, wala na sa may magtubod nga mana. Kaya sa ika-7 adlaw, they have to be in their worship time. So, hindi na sila pwede ka pa mudyot sang mana. They have to rest. They have to focus on the Lord. So, wala na. Ang iba niya mga ritubado, kundi pa to 7th day, 6th day pa lang birabiraan na nila. Halin sa first day until 6th day, birabiraan na kwa. Di ko nagkalapanos. So, pagka diri sa Joshua, diri na untat na ang pagtupa sang mana. Question, nga ang naguntat na tupa ang mana? Nga naguntat na ang mana dito sa lugar ng kung tawagon Gilgal. Anong rason? Nga ginuntat na sa Diyos ang mana? It is because they are already going inside the promised land. Kasi listen, Diyos, the moment you enter into the promised land, that is the place where, ano na description sa Diyos? The land flowing with milk and
honey. That's why in Deuteronomy chapter 6, especially verse number 10, 8, 9, and 10, nagambal ang Diyos, the moment you enter into the promised land, you have to experience a new life. May ato dito nga makakaon kamo sang talamnon non nga wala nyo gintanom. Pagkatapos makainom kamo sang tubig nga wala kamo nagkutkot sa bubon. Pero siling sang Dios halong lang kamo. Kay kon mabusog na kamo base malipat kamo sa akon. Ano ang kaimtangan sa isa ka tao nga mahapos niya malipatan ang Diyos? Kung ara siya sa kapigaduhon, madumduman niya man ang Diyos. But, kung ara ang tao sa kahamungayaan, kung kisa malipat siya sa Ginoo. Correct? Damo sa mga tao nga nag-ayuhan sa pangabuhi, why na nagtutom sa Ginoo? Kaya abi nila, all is well. Kaya successful na sila. Abi nila, why na sila kinalan sa Diyos? That is what God reminded the people about how they are going to face life, how they are going to treat success the moment it reaches in their hands. So, there is a Joshua chapter 1. Please turn your Bibles with me. And we will focus only 9 verses. Right? Sino kaya nasulat sa Joshua? Si Joshua, no? Ini nga libro, ginhingalan, sa principal character, sini nga libro. Kung nagabasa ka sa Joshua, what book comes after or before Joshua? Ano nga libro? Book of Deuteronomy. Ano gani una? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, kag Deuteronomy. Dason? Joshua, Judges, Ruth. 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, si Panaya, Haggai, si Karaya, and Malakay. So, that is the sequence ang libro sa Old Testament. How many books are there in the Old Testament? There are 39 books in the Old Testament. What about in the New Testament? There are 27 books in the New Testament. Starts with the Gospels and then ended up a prophetical book. Now, let's move ahead to the book of Joshua. And of course, siling naton, si Joshua plays a very important role diri sa Old Testament nga Bible naton. As usual, what we are trying to discuss here is about ang aton nga subject sa sini nga bulan is all about victory, di ba? Okay? Dalagan. Ano pa gid ang mga synonymous terms ang victory? Triumph, victory, what else? Success. Those are things that if you're going to talk about victory, simultaneously you think about success. And what is success? Sa kabuhi ta, magsiling kita gani success or victory, kadalagan, kauswagan, katinagan, katinaran, right? Nagatinad, ang kabuhi. Amo na ang natawag naton nga victory or success or triumph. So, ang aton nga tema siningaga is just very simple. God's formula for victory. Magsiling ka gani nga formula. Anong formula ang natawag? Balo naman ka mo na, no? Magtuon ka mo sa science, formula, ginatimpla kung ano nada. Formula, magluto ka mo o kung ano man. No?
So, ang Diyos mayara man nga formula. Mayara man sa pamaagi. Kag ini, I do believe that God's formula for success is the right formula that we can read this in the Bible, especially in the book of Joshua. Chapter 1, start na lang sa verse 9, no? Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister. Sinong tatay ni Joshua? What's the name of the father? Ha? Wala siya father. Ay, hindi. Si Nun gani ang ngalan. Son of Nun. Hindi na yung Nun nga N-O-N-E. Nana yang nga N-U-N. Moses, my servant, is dead. Siling sang Ginoo. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. Now take note, ang ministry ni Moses. Moses brought the people from Egypt to the border of Canaan. Hindi yung tanaa. Si Moses bala nakasulod sa Canaan? Wala. Ara lang siya sa border. How many years si Moses nga naglibot-libot upod sa mga Hudiyo sa wilderness? 40 years. Pila edad ni Moses napatay? Moses died at the age of 120 because his life was divided into 3. 40 years in Egypt. After 40 years, naglaya sa pakadto sa Midian. 40 years in Midian, and then after that, he went back to Egypt because God commanded him, ordered him to go to Egypt and bring God's people, and then they will be brought back to Canaan. And so Moses wandered together with the Israelites in the wilderness for 40 years. So, kung 40 years sa Egypt, 40 years sa wilderness, 40 years sa Midian, 40 years sa wilderness, 120 years old na patay si Moses. Okay? So, sila isang Bible, Moses, my servant, is dead. Sila isang Diyos. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Ang Jordan na, boundary na sa Kanaan. Border na siya sa, dire na yon sa may wilderness, kag Kanaan. Ang Kanaan, amo ng lugar nga iyan ni Abraham, ginatag sa Diyos, kadamdom ka mo. Kag ang Kanaan, amo ng lugar nga ginatag sa Diyos para sa mga Hudiyo. Nga amo ni ila lugar nga istaran, pangabuhian. Nga at that time, gina-occupy, Canaan was inhabited by the people called Canaanites. Kag ining Canaanites, they do not acknowledge God as their God. That's why nga siling sang Ginoo, this land is not for the Canaanites to dwell, but this land will be given to my people. So God said, in order for you to possess the land, in order for you to inhabit this land, you have to dispossess the land. Magsila dispossess gani, palinon ang mga Canaanites. Daw sila sa iba, daw human right violation. Hindi na human right violation. Kaya in the first place, ang Ginoo tag-iya sa Kanaan. Diri sa kalibutan, ang Diyos ang tag-iya. Correct? Diyan kayo makita. John 24:1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Amo na kung kuhaon sa Diyos ang ginhatag sa imo, di ka makapangakig. Ano ang ginhatag sa Diyos sa aton? Ang kabuhi ta. Yan na sa Diyos. Ang mga privilege nga imo, yan na sa Diyos. Ang trabaho mo, ginhatag na sa Diyos sa imo. Ang pamilya mo, ginhatag na sa Diyos sa imo. Ang mga resources mo, yan na sa Ginoo. Ang privilege nga maka-eskwela ka, yan na sa Diyos ginhatag sa imo. So, kung kalipatan mo ang Diyos, may tendency nga kung kisa, ginakuha sa Diyos, just to let you know that
you have to be thankful for what God has given you. And you have to acknowledge that that is not yours. We are just stewards of everything. Amo ni nga, ang Ginoo nagatudlo bisan sa sini nga mga tao nga bisan sa mga Canaanites lang natudloan kita sa Dios nga ang Kanaan iya na sa Dios hindi na iya sa Canaanites. Tikaway sila acknowledge sa Dios. Sila sa Dios, it's just proper that the Lord will take that land and then give that to His people. Tiyan mo na ako nga ang tabog sila sa Diyos Kanaan. Ang problema lang, nakahalin sila tanan sa Kanaan, wala. Ha? Nakahalin, wala. Wala sila nakahalin tanan sa Kanaan. Nga aman. Kaya na mga Tarso man yung mga Udiyo, gin pangasawa, gin pamana nila ang mga Canaanites. Kung sa aton pa, mga Kristohanon sila, mga Diyos nun, ang ilaging pangasawa, ilaging pamana, mga ungodly people. And what was the result? Problem. Muna ang Book of Judges, blada, kita mo? Ang cycle da sang sala sang tao, libot-libot lang. Tungod sa ila sala, ginbalbal sila sa Diyos, balik sila sa Ginoo, tapos pakasala naman sila, siluta naman sila, balik naman sila sa Diyos. Anong hambal sa Ginoo sa ila? Ini nga mga tao ni, mga Canaanites. Problema ka mo ni sa ila, kaya ginapamatay niya ang inyong mga soldado nyo, ginapangwa nilang inyong pagkabutang, tapos ginahalitan ka mo, sala niya man. Kag the Lord said, until hasta san-o, ini nga mga tao, mangin tunok sa kilid nyo. Kilala ka mo sa tunok? Kung may tunok ka, lipay ka. Saan ka may tunok mo? Mula diyo, batsagon mo na. Muna silinlabla nga kung may tunok ka, gapabusog ka. Hindi ka masang pabusog. Gangot-ngot ba lang tunok? Masang gamay lang. Hindi ka tulog, pro. Tiyan mo na sila sa Diyos. Nag-disobey sila sa Ginoo. And you look what had happened. And because of that, sila sa Diyos, okay, agwantahon nyo. That's for your life. That's for life. Nagwantanay. Sala mo. Kung may sala ka, ginahambalang ka sa Diyos nga hindi, kag son himuon mo pa, agwantaha. Hindi ka magpanambalik sa Diyos, hindi ka maginulsol, hindi na makuha. Every place, sila sa Ginoo sa ila. That the sole of your foot, sila yung soul gani, yung dapadapa, shall tread upon, that have I given unto you. As I said unto Moses, from the wilderness in this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all of the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. Ano ning river Euphrates? Ano ning boundaries ang Iraq bala? Sa una, Mesopotamia o kon Babylon. Lapad giling area sang Ginoo ginatag sa mga Hudiyo. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Sila sang Ginoo wala sang tao nga makagwanta, nga makasarang sa inyo. Awayon kamo sa mga tao sa palibot. Hindi sila kasarang. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Nga hindi sila makasarang sa mga Hudiyo, kay ang Diyos nag-aapin sa ila. Kung ang Diyos gani mag-aapin sa imo, bisan sino pa da magkontra sa imo, wala na. Sige lang, pakontra lang sila. Pero kung ara ka sa Diyos, miro, perde ka gitman, pero dugay-dugay. In the long run, sila sa iban, China will win. In the long run, you will win. Nga aman, you are with God. Amo na nga, siling sang Ginoo, pareho bala sa ang una kay Moses, kundi, nag-upod man ko sa iya. Tinapirde sila ni Moses. Wala. Tabok sila ganit sa Red Sea eh.
Pakaon sila gani sa wilderness. Pila sila atakiyon sang kontra sa mga Amalekite, so kaya kadawog sa ila. Nga sila gani way practice sa away. Ining mga Amalekite sa mga Canaanites sa mga praktisado na yan sa away, kaya nagapangabuhi na sila sa inaway mo. Di silang isang Diyos, kamo yung mga tao, kamo yung mga Hudiyo, ay kamo practice. Pero hindi sila kasarang sa inyo, kaya nga, gaupod ko sa inyo. Kung gabi, lakat ka mo, wala brown out. Kaya ang suga, sige sanag. Ano ang suga na? The pillar of fire by night. Kung adlaw, hindi ka mga initan. Why? Because there is a pillar of cloud by day. Ang mga inambalya dira sa Psalm 121. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made the heavens and the earth. The sun, ano ko na? Shall not smite thee during the day. And the moon, ano pagid? Ang mga bulan, magasanag. Nga aman, kay ang Diyos upod sa ila. Sila sa Diyos, be strong in a good courage, for unto the people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Silisang Ginoo, ang pulong sa Diyos, ang ginsugo ko sa inyo, hindi ka mo magpawala o kung mapatuo, straight. Kage ka mo sa Kayas Kalisa? Ha? Sino kage? Alright. Ang Kalisa, sa Manila, ara pa na subong, no? Sa vegan, may ato pa to. Nakage man ko Kalisa, sa Kayas Kalisa, dito sa Dumaguete, nagligad, may ara pa mo. Butway na guro subong sa Dumaguete, no? Ang Kalisa, dito sa Manila, kung traffic kayo sa Manila, may ara ginalagyan sa Kalisa daya. Ang Kalisa lang yan makagi. Ang Kalisa, sabi mo kung anong inahimo sa mga ano ganing driver sa Kalisa, panawag sina? Ha? Kotsiro, ha? Hindi kay Putsiro. Kotsiro. Ang Kotsiro, abi mo anong ginahimo nila sa kabayo nila? Parang mayo ang kwan sa kabayo. Ginabutangan nila di sang kwano, sang paya, bala? Kilid-kilid. Nga mo, no? Ibang ganyan, ginapa-antiparahan nila ang kabayo. Nabutangan nila di sang paya. Anong purpose ang paya? Para ang kabayo, hindi magtulok sa piyak, hindi magtulok sa piyak. Kaya ma-distract siya kung diri sa magtulok mo. Kung may abi, galakat, ga-overtake siya, guro, maamo ng kabayo. Ay, gamo na guro ng kabayo, no? Te, kundi, ma-distract ang kabayo, pag distract siya, kundi problema ang pasayro. Amo na nabutangan nila di sang paya, oh. Amo na sila sa Diyos. Kung anong ginsugo ko sa inyo, hindi ka mo magliso sa piyak, sa tuo, o kung sa wala. Focus ka mo sa ginasugo ko sa inyo. Muna yung ambal sa Diyos sa ilaw. Verse number 8. Dali na lang. This book of the law, ang book of the law sa una, for you to understand, 5 lang ni kalibro. Hindi ni kompleto pang Bible pagsulat sa Joshua mo, remember? Saan na kompleto ang Bible, Old Testament? After the book of Malachi was written. And when was the book of Malachi written? It was written around BC 400. And that is the last book in the Old Testament. During the time of Joshua, there were only 5 books. Amo nang ginatawag, the law. Ano na nga 5 ka libro? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ginatawag, the law and the prophets. Ang mga prophets ang una, 2 lang kapartida sang libro nga inahambal sa Bible mo. So, siling sang Ginoo sa ila, observe to do
according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse number 8. This book of the law, na 5 books. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, this is a very important word given to the Israelites and especially to Joshua. Sino si Joshua? Ang original niyang ngalan was Hosea. Ang kaulugan, salvation. Dara na makita sa Deuteronomy chapter 32 verse 44. Dason ngalanan si ni Moses. Rename ni Moses ang ngalan ni Joshua. Halin sa Hosea, ginhimo ni Moses nga si Joshua. Ang meaning sa Joshua, Yahweh saves. Masila Yahweh gani Jehovah or God. Numbers chapter 13 verse 16. Sino ni si Joshua pagid? He was a military commander. Remember, after the Israelites came from Egypt, one time naglabay sila sa Amalekite country, sa lugar nga ginakontrolado sa mga Amalekites. Ang mga Amalekites, they are part of people who later on considered to be part of the Canaanites nga occupants sang Canaan. Nag-away. Ginlambatan nila mga Hudiyo. Kag nagbato ang mga Hudiyo. Ang ila leader, military leader, kapitan, o kon ang ilang commander, waliwan kundi si Joshua. Okay? So, from there, si Joshua, kung ano nga daan, may training sa away. Mukha nga sang sadto nga time, paano sila nagdaog? Nagsaka si Moses babaw sang pukatod, tapos nagbayaw sang baston. While raising his rod, daog ang mga Hudiyo. Pero by the time nga manaog naman ang rod, pirde naman ang mga Hudiyo. Ang inhimo ni Hor kag ni Aaron, ginsakaan nila si Moses, tapos gintimbangan ang kamot. Kaptan sa walak sa tuo, ginbayaw ang baston, kag hasta mag-aga, nagdaog sila sa mga Amalekites. So, Joshua was the military leader. Ano pagid? Aid pa siya ni Moses. But silingon, assistant siya ni Moses. Magluwas sa military commander, aid ni siya ni Moses. Sa Exodus chapter 24, verse 13. Kabalo ka, sang ang Diyos nagsugo kay Moses nga magsaka sa Mount Sinai, si Joshua, amo na nag-upod kay Moses, pasaka to. Galing kay, siguro, I do believe that Joshua did not go with Moses at the top of Mount Sinai when the law was given. Wala saya nag-upod dito sa babaw sa peak sa bukid. Kaya dito sa peak o kung sa summit sa bukid, dito ginhatag sa Diyos ang 10 Commandments kay Moses. And Moses was alone there. How many days nga nagstay si Moses to sa babaw sa bukid? He stayed there for 40 days and 40 nights. And where was Joshua at that 40 days and 40 nights? Joshua was there waiting for Moses. Kung ano to kalawig si Moses babaw bukid, si Joshua nagahulat sa iya, diri sa dalom, sa tunga-tunga, guro sa bukid, 40 days and 40 nights man. Grabing patience niya, no? Kag isa pagit niya madumduman pa Joshua, isa ni siya sang impadala nga 12 spies bala. Bago sila mag-okupar sa Kanaan, kundi
panilaga nila anay ang kung sino da ang nag-star das kanaan. Kung sino da mga tao, kung bala, anong mga tao nga rada? Kag si Joshua, isa sa mga 12, kay kada tribes, isa ang representative. Di 12 tribes, kabataan ni Jacob. Isa sa Joshua kag si Caleb. Dito natulupang nila sang snipe, mga sniper sila, mga spy sila, ginpanilaga nilang duta, bao dito nila nakitaan nga katahom gali sang kanaan. Ang mga grapes, bao pirti kadlagko ang bunga. Hamak mo pag nakapoksi sila sang grapes, duwa ka tao gatuwang-tuwang daw ni pakadala. Isa lang na kapungpong ha. Di ba? Ti maka-imagine ka, isa ka pungpong, duwa ka tao ka tuwang-tuwang. Ano kadako na? Diri sa aton siguro ang isa ka bunga sang grapes. Guro bagong tao nga bata makadaog. Bao perti no? Pagbalik nila sila ni Joshua ni Caleb, ang lugar to kanami ang lugar. Katahom kanami sa mga tubo sang tanom. Ang mga bunga sang grapes perti kadlagko. Pero sila ni Joshua ni Caleb, o galing lang kay mga tao to, mga higanti. Sili sa mata, higanti gali, dito ito magdiritso. Siling ni Joshua ni Caleb, hindi Bisa mga higanti na sila, pero di na sila naton, kaya nga, upod ang Diyos mo. Huwag ginakonbensi ang mga iban. Tapos ang uli, nga, nagilibi ang iban, pero sa uli na konbensi, sila nga mag-go forward because sila ni Moses, God will be with us. And of course, makita mo din sa Joshua chapter 1 verse 2, sa napatay na si Moses, siya ang yung successor ni Moses. You see? Amo na kung paano si Lord nagpreparar kay Joshua. Dili makita naton nga basta tao gani bisan sino nga leader mag-abot yung panahon nga mapatay siya. Humanly speaking, bisan ano pa kanami isang leader, mauntat gid ang iyang leadership. Ikaduha, bisan ano pa kanami isang tao, time will come nga kuwaon gid siya sa Dios. Tiyan mo na si Moses. Moses was called to be the greatest leader among the Israelites, but the Bible says Moses was taken by the Lord. And, aring good news, even though he was taken by the Lord, there was a successor in the person of Joshua. Kag kung ang Diyos magpili sa successor, ang Diyos way kasala. Way kasala ang Diyos. Kag anong ginahimo sa Diyos bago siya magpapungko sa successor? Gina-training anay isang Diyos ang magabulos sa iya. Amo na sa aton, bisan sa ministry sang Ginoo, dire sa kalibutan, ano man nga buluhaton sang Diyos, dire, whether it is in the church, or whether it is the work of the Lord, God is always preparing someone to take over the moment that someone will be taken away. Muna masiling ka nga. Bisan gani sa atong panimalay-bala, no? Kung kuwao na gani sa Diyos ang ginikanan, bata pa ang kabataan, galalain ng iban, baw, gamay pang ginikanan. Gamay pang ginikanan. Gamay pang ginikanan, lagko ng mga kabataan, hindi Gamay pang kabataan, gingkuha na sa Diyos ka, may nabatian ka muna, mga muna, nga dito sa dito sa sur, ang ginikanan napatay, na aksidente bala to. Ay, ang mga kabataan, gagmay pa. Huwag balod, lagko na gurusubong. Pero sabi mo, sa ato na pananaw ya. God will use someone nga mag-take over sa role sa parents. Kaya kung iyan na sa Diyos sa pagbuot, God will do His part. Diba? Amo ni si Moses, So si Joshua was given the privilege. Amak mo si Moses was the great leader. Si Joshua mabulos.
Kung ikaw si Joshua, what would you feel? Hesitant ka, guro, no? Muna bala putting your feet on the shoes of others. Kung dako yung sapatos, tiil mo niya gamay, kundi budlayan ka. Daw mo nang idiom lang na tawag. Putting your shoes on the putting your foot or your feet on the shoes of others. So, kung ang inbuslan mo mayo, dako ang leader, ikaw daw hindi, bago ka pa lang, hesitant ka. Amo ni si Joshua. Pero kay ti ari may instruction ng Diyos kay Joshua. Para hindi magluya si Joshua, para hindi siya ma-discourage, para maka-experience siya sang victory, kag success sa iyang leadership. Kay si Moses, dako nga leader, buslan niya, si Moses nagdala almost 3 million Jews from Israel, from Egypt to Israel. Imagine mo, no? Grabe nga leader. Imagine mo, isa ka leader, ang iyang ginadumalahan, 3 million. Here comes Joshua. Silisan Joshua, patay na si Moses. Ikaw mabulos. San pa dira sa book of Deuteronomy chapter 31, ginahambalan na San Diyos si Moses niya. Moses, you have trained Joshua to be the next leader. Ara na, ginahambal ang daan San Diyos kay Moses. Sa aton pa, may preparado na inugbulos kay Moses. And we have to understand, ngang leadership sang kada isa, lain-lain. Hindi makasiling nga sundon mo tong isa. Diba? Masili sila, ay kanami, ano kanami sang sundon? Una sang gatoon kami bala homiletics, how to preach bala. Damo sang gasunod-sunod sang style ni Billy Graham, sang style ni sino to nga mga best preachers sa Amerika. Di kiwi-kiwi ang baba. Sila isang amon nga mistro, be as natural as you are. Ikaw ya may style ka man nga imo. Sila ya may style man na, after all, the word of God is being preached. Tante mawali ang pulong sa Diyos. Hindi kaya magsunod sa isa, nga sundon mong style kay lain na ya. Di pa rin mamala sa iban? Kung ano ang artista da, sundon niya man. Kung nagapakulor-kulor buhok na ang artista, sundon niya man. Abiya, pareho siya sang isa nga ginasunod niya. Kasi sila niya, idol ko na. Pare-pareho kami. Amo na kung magtato ang isa, sundon niya man, matato man siya. Kung may arito sa ilong, sundon niya man, kaya nga, abiya, bagay siya. Ikaw yung lain sa iban. That's why we cannot compare ourselves with other people. Amo na kita, dapat hindi ka para hindi ka ma-discourage, hindi mo ikumpara kung lingon si Ban. Kailain ka man iya. Sa nga disit surat ako na may ara kita individual differences. Sa batasan, saan mag-utod ka mo, hindi ka mo palariyo ya. Diba? Amo nang sikreto sa Diyos nga ang tao should learn to be content. Okay? Right, alright. So, ano ang formula sang Ginoo nga ginatag kay Joshua? Sigon tani. Number 1, ari una nga principle. Silisan Diyos, Joshua, ang principle for our formula for a victorious or successful life is of course, number 1, you have to be committed. Okay? Amo na ang balya diri sa chapter 1, verse 1 and 2. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give unto them, even to the children of Israel. So, silisan Diyos, Joshua, you feel nga daw ka reluctant ka, hesitant ka magsunod, take over sa ginhalinan ni Moses. Kay great leader siya, ikaw daw you are feeling inferior, pero silang sang Ginoo kay Joshua ang importante, may commitment ikaw. You are committed. Magsiling ka committed, you have to give yourself. You have to give your life. You have to give your time. Everything. That is what commitment is all about.
An example, blas ang ga 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 istorya kuno ang manok kag ang baboy. Siling sa manok. Ining kami ya makatag kami sa tao ya. Bisan di kami mapatay. Siyempre gatag gaitlog sila iban pa nga mga kwan, nga mga parts sang manok, balahibo, iban pa. Sa Bible gani sa Book of Exodus, gambal sa gani sa mga Hudiyo nga kung may pispis ka makita ang nagaitlog, hindi niya pagpatyang iloy. Kuhaan nyo lang itlog. Kaya nga, ang iloyam, dako pa na mo. Madako pa na, mga itlog pa na. Pero, kung ginpatayin niyang man ang iloy, why na kamukhaon. Yan mo na nga prinsipol. So, istorya sila kuno. Sila isang baboy, kami all out, amo ni hatag. Hindi kami yakatag sa tao, kundi kami patay. Di makita mo na ang commitment sa baboy. Ito lang istaran sa mga demonyo nagligad tabla. Mga ginakaon taman bala. Yun dia. Ang mga baboy subong way na demonyo. Sige lang. Enjoy eating pork. Eat pork, enjoy life. Munang lubaton. So, ari, sila sa Diyos kay Joshua ang sekreto, ang formula for success, committed ka. Kung ano man ang obrang na paubra sa imo sang Diyos, commit mong kaugalingon mo da. I-full commitment mo. Tamo, bisan sa aton, kung nag-obra ka, kung why ka man da commitment sa obra mo, kung hindi ka man magayuhan, manang iban mo sila nga ba primero amo ning obraya dugay-dugay after few days lain naman why sa commitment sa silang obraya kay nga in the first place guro base niya type pero kung type mo obra mo you have to commit yourself amo nang isa sa mga successful nga mga stories makita naton kita mo mga businessmen successful sila kay nag-commit sila. Bisan sa amon man nga mga pastor, siling namon, if you are assigned to a church, you have to commit your life to that. Kaya kung hagi ka, silo-silo, pag-start mo, adjustment period naman. Di ba? Muna sa mga estudyante, no? Kuya patay transfer. Halin sa grade 1, hasta mga grade 6, kaano mag-transfer? Ano man ka uniform? Ano man ka adjustment? So, sa Ginoo, siling sa Diyos kay Joshua, importante commitment mo. Go over this Jordan. Amo na nga commitment naton sa Ginoo, amo man sa Matthew 22:37. Sila ni Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and this is the first and the great commandment. You have to love, we have to commit our life to the Lord with all our being. Amo na nga siling sang Ginoo ka Joshua, in order for you to become successful like Moses. Di ba si Moses, in commit niya man kaugalingon niya sa Ginoo. Amak mo, tawgon ka to sa Mount Sinai, tapos dalawang ka sa Egypt, tapos sa Egypt, kadamo-damo sa mga kabudlayan, pero si Moses nag-commit sa kaugalingon. Miro gani daw wala pa siling ni Moses, Lord, si Aaron lang be. Siling ni Moses, siling ni Lord nga aman. Yan adlo ko ya. Si Aaron lang Lord Siling sa Ginoo, sino nagimo sa baba mo? Ikaw Lord lakat kay ako mambal pagi sa baba mo. Anong nauyatan mo? Lord, baston. Ihaboy sa duta. Pagaboy sa duta, Lord, nay mo manog. Kibot si Moses. Siling sang Ginoo, pudyota ang manog. Alang pa si Moses, pudyot sa manog.
nagwiltada nga baston. Siling sang Ginoo, amo ina ang ipakita mo to kay Pharaoh kung paano ko mag-work out sa kabuhi mo. Ang importante, ikaw, hindi ang iban. If you are commanded by the Lord, do not suggest other people. You have to be responsible. Why? Because that is the only secret formula for success, commitment. Sa kabuhi ito, ay asang shortcut. Bla? Siling ni President James Garfield, ang 20th President bla ng Amerika, galing kin assassinate na siya, no? Sa principal pa siya sa Hiram College sa Ohio. May isa ka tatay na mangkot sa iya. Sila isang tatay, Sir, pwede ba lang ang akon nga bata makatapos siya sang kurso, liputon tabi ang kurso, course of study. Simplihon ta lang kag liputon para ang bata ko maka-graduate, dasig lang. Abi mo rambal niya daw? Certainly, niya pwede man. But it all depends on what you want to make your boy. When God wants to make an oak tree, He takes 100 years. When He wants to make a squash, He requires only 2 months. Ang pamangkot, what would you like? An oak tree or a squash? Gusto ka ang bata mo makatapos dayon? Short ka tonta? Yanong guaya. Wala siya, abi, ka-eskwela sa insakto, kulang ang iya nga natunan. Diba? Amo na nga, damo sa mga tao ka shortcut sang ila kabuhi. Hindi mga budlay ka makagay lang patad sa luto. Ay, awat pa. Baka minunaryo tani. May haraman nagadaog. Pero sila sa amigo ko, may pagani ko na maigo ka sang kilat, kalima pa, hindi ka pampatay. Pero kalabanan niya sa nagapatad sa luto, sa panahor, napatay lang, way kagi daog. Nagkalaobos na patad jaway kadaog. Nga, kay damo sa mga tao subong, gusto mag-shortcut sang ilang kadalagan. Ang iba, hindi na mag-eskwela, kay para na lang kuno abi, tamaran na sa mag-school, kag magagay na ng lagaw-lagaw, kay abi ang kadalagan, arada. Oh, taway po, buhay, kuya, way, kaya katuntuon niya. Pero nigulang lang, why tinapusan, what will happen to you? Amo nang importante, commitment. Hindi pag-shortcut. Kung nag-aalagan ka sa Diyos, hindi mo pag-shortcut nga subong now you see, now you don't. When you worship the Lord, you have to have your own commitment to God. Para ano? Para you will experience the joy of victory. You will taste the joy of victory. You will taste the success in life. Kita mo mga tao nga naka-go through sila sa insakto nga proseso, after that, they are happy. Right? Pero kung tao ya, shortcuton niya ang iyang success, dali lang na. Dali lang. Ang in the long run, huwag ginadayon. Siling pa ni D.L. Moody, the Bible was not written for your information, but for your transformation. Ang Bible, huwag naging para paalam-alam. Nung siling ka, alam na ko sa Bible. Sagad na ko sa Bible. Dapat, sige-sige, ang commitment natin sa pagbasa sa Bible para ano, for your transformation. Para magbagong kabuhi mo. Nabasaan ko lang man iyo, Satan greatest lie. Anong kabutigan ni Satanas? You have plenty of time to get right with God. Masiliban, sige lang uli lang kumasimba, total, lawig pa man niya. O sa kabalo, nga base, mapatay ka na karon. Maybe that will be the end of your life. Tidin pa ng time mo. Kabalo ka sa time mo, kung lawig pa. Kabalo. Kabalo ka kung saan o kakwaon sa Diyos. Hindi ka man kabalo. That's why nga siling sang Ginoo, you have to commit your life now.
not tomorrow, not next year, not saan o pa da. Muna kung Christian ka, may commitment ka sa Diyos. You have to commit your life to God in reading your Bible. Commit your life to God in going and fellowshipping. Commit your life to God in prayer, in sharing, in fellowship. Commit your life to God. Nga, amo na ang formula for success. Number 2, be courageous. Siling sang Ginoo kay Joshua sa mga tao, be strong and of a good courage. Kinahanglan niya maligon, kag kinahanglan niya magbangin maisog, kay nga baw kadamo sang alutubangon ta. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Basta ginatagan ka responsibilidad, kadamo sang lobrahon. So anong imuon mo? Be strong. Ano pagid? Good courage. Magmangin maligon ka. Kag dapat magmangin maisog ka sa pag-atubang. Hindi kayo magtalikod. Only be thou strong and very courageous that thou mayest observe to do according to all the law. Amo nang siling ni Lord kay Joshua, Joshua, be strong. Hindi ka mangin balat sibuyas. Stand with the proper principle. Amo na kita mga Christian, you have to stand with your faith. Hindi ka mag-compromise. You have to be strong. You have to have good courage. Because there are people who will try to destroy your faith. There are people who want to, they want to let you discourage. Ubi ka Christian, kadamo sang source of discouragement sa bunga panahon. Kag kung tanahon mo, kung hindi ka lang paligunon sa Diyos, dali kagid matumbalay sa imo Christian life. Damo sa mga pagtilaw subong, kung ginikanan ka, you are tested the way of how you nurture your children. Sa subong nga panahon, sa una, nabasahan ko, sa una 50 years ago, ang mga kabataan, mga estudyante, they are respecting their teachers, they are trying to obey their parents. 50 years after, subong ko nga tsimpo, parents are now obeying their children. Balis ka daw. Amo na mga challenges naton subong. Kaya nga aman, sa subong nga panahon, kung ikaw ginikanan, hindi ka nakadisiplina, mayos bata mo, nga gamay pa. Nga aman, kaya may nagabantay sa bata mo. May bantay bata. Bla? 163. Munang iban, bantay bata o braya. 163. So, siling sang Ginoo, be strong. You have good courage. Paano ka mangin maligon? Muna nga kinahanglan may pagtuo ka sa Diyos. Pagtuo maligon. Believing that God will do what He says He will do. Amo nang natawag nga faith. Ang pagtuo nga ang Diyos makahimo, sang iya ginahambal. Himuon niya. Faith requires courage and strength to maintain our belief in the real way. Anong opposite sang faith? Fear. Munang kadlok, ginagamit ni Satanas sa aton. Nadlok kita sa pagtindog sa aton pagtuo. Nadlok kita kung sila nga, base ko ni madula akon mga friends ko, mabalaan nila nga Christian ko. Hindi lang ko magpakita nga daw Christian gig ko Medyo kuan lang, medyo laylo lang ko. Medyo ko compromise ang jutay. Kaya kung mabala nila kung ako nga Christian karon, base kuan na sila, ma-turn off na sila sa akon. Hindi amo na ang Christian. Dapat you have to stand with your principle. Tindugan mo nga Kristiyano ka. Amen? Hindi kaya magsiling makompromise ka kay madlo ka. After all, ang importante, ma-please mong Ginoo. If you are going to please people, what is that about when you displease God? Importante, ma-please mong Ginoo, bisan ma-displease mong tao. After all, ang Ginoo mo na yang imo
sugata pila kadlaw naman yung mga tao ni. Bla? Siling sa Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as you have. I will never leave you, sila sa Diyos, nor forsake you. Okay, number 3. Muto kayo na, primero, ano ganito? Formula for success. B? Ha? Oh, number 2. Number 3. Be saturated with God's Word. Ano magsiling ang saturated? Nahilob ka bala sa pulong sa Diyos. Kung sa mga tsok pa, nalatom. Nasuk ka bala? No? Tamong tsok, tuntun mo sa tinta mo na, may ito man tsok. Anong silingon sina? You are sucking. Na latom. Ang tinta nagsulod sa tsok. So, magsiling ka gani nga, be saturated with God's Word. Hinala kung Christian ka, ang imong kabuhi, nahigot man sa pulong sa Diyos. Muna nga, mag-isa, masiling ka lang nga, huwag ka nakapakamayo sa pulong sa Ginoo. Areo, ang prinsipyo, alam mo niyo, kung sinila nga adlaw, kung Domingo ka lang kapamati sa Word of God, wala kagabasa alin sa Lunes ta Sabado, kulang ang imo nga pagkaon. Nga kada Domingo ka lang kakaon. Lunes, kakaon ka. Martes, kakaon. Miyerkules, Biyernes, Sabado. Wala. Kung Domingo, lakata sa simbahan, mati itong sa pulong sa Diyos. Subong ka lang nagapamati. Pero kung nagabasa ka, you are saturated with the Word of God. Ano pag-saturate sang Word of God sa imo kay kada Domingo lang? Amo na importante, every day, at the first day or first hour of the day, at least read your Bible. Instead of taking your cell phone, ang Facebook mo, sino naman nag-satsakon subong man? Chat ka na sa Diyos. Correct? Pagbugtaw mo, pangamuyo, tapos chat ka na sa Ginoo pag siya word. Get your Bible and read. Meditate. Why? Because we want God to saturate our life with His Word. Diba? Amo na sila ni Pablo, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Muna, nanglan, basa tuon ang Word of God. May mana kay diri sa aton, may Bible festival kita. Pero that's not enough. Dapat, that should be complemented by way of reading. Kada adlaw, basa ka bisan pila lang ka bersikulo sa Bible, no? Isa ka chapter or few verses. May nang imo nga may nabalaan ka, may mahuwiran ka. Di ba? Sino ka mo na sa inyo? Kada adlaw may ara gid sa bisan isa lang ka bersikulo ang basahan. Will you raise your hand? Okay. Good. Very good. Kita tanan. Dapat ang Facebook mo ulihin na. Diyan ay magagay sang Facebook kuno ay kakabasa Bible. Basa anay. Tuon. Meditate. Bla? Manong mayo. Mutublan balko. Kung baguhan kang Christian, basa ka Book of John, Gospel of John, Book of Acts, no pagid, Book of Proverbs, Book of Psalms. Amo na nanay, diri ka lang anay marotate. Later on, kung nagadugay ka, basa ka naman sa iba sa porsyon sang Bible. That's one way of growing. Amo na siling ni Apostol Pedro. Grow, ba? But grow in grace and in the knowledge of the Lord. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ibaloon mo kamatuoran, kaya ang kamatuoran mo na magahilway sa imo. Damo sa mga tao ay kabalo sang kamatuoran. Amo na kung way ka kabalo sang kamatuoran, bisan ano-ano na lang ang mga pagtudlo, pati-pati ka man sa iban. Muna matingala ka ba lang ang iban ng mga tao, madala pa, ma-dissuade, ma-persuade pa sa mga sayo pagtudlo.
Hamak mapati ka pa sa mga taong kasi, ako si Jesus, akong tag-iya sa kalibutan. Mapati ka? Sino ang tag-iya sa kalibutan? Sino? Ang Ginoo. Hindi yan may isa katao mag-claim nga siya ang tag-iya sa kalibutan. Ako ang pipirma ng inyong kaligtasan. Ako. Kung may sala ko, manago ko, ako si Kristo. Si Kristo, nagpanago to sang wet so ganaya sala, no? Libla? Why siya sala? Pero gindakop siya. Nalagyo siya. Masilin si Jesus, shh, nago ko to anes dalom. May bangker ko to. Wala si Jesus sa kamana. Ti, mapati ka pa? Kung Christian ka, may naman ko sa akin, pastor, kung Christian ka, pwede na makapatato. Sorry lang sa may mga tato, ha? Mayroon din may tato. Kung Christian, pwede ang Christian magpatato? Pwede, hindi. Din sa Bible, nga nag-prohibit sang Christian na magpatato. Mayroon da? Mayroon wala? Guro may discuss na sila naman ng subject, no? Ang magpa-ritos, kung laki ka, pwede? Basahon nyo lang Genesis 15 blada. Kaya rada nga gambal ng Ginoo nga inang ginabuslutan lunggan. Inate mga kuan na sila mo, mga slave bala. Munang palatandaan nga slave sila, may buslot ilad lunggan. Kagon basahon man ning Leviticus 19:28 to. Leviticus chapter 19 verse 28. Anong ginambal sang Biblia? Leviticus chapter 19 verse 28. Basahon ko lang diha. Ilang sa Bible, you shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy bird. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Ini ginambal sa Diyos sa mga Hudiyo. Sini sa Diyos sa mga Hudiyo, niya paghagay sang marka-markahe ang lawas nyo. Ano siling ni Pablo sa 1 Corinthians 6:19-20? Oh? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kung temple sa Diyos ang lawas mo, hagay mo yaya kurit-kurit da. Masiling, uy, kung naman yung may tattoo tayo, kaya stick ni mo. Mo ka pa na? Yeah, truly, kung Christian ka, hindi magpatato. Hindi magpatato. Kaya kung laki ka, hindi ka magpabuslot sa lunggan mo para butangan mo aritos. Kaya ang mga aritos sa mga lalaki sa unang panahon, sa Deuteronomy 15, para lang na sa mga slaves, nga nagtinerbala sa ilang master, nga hindi sila magalin, kaya after 50 years, kundi palinon sila. Mo nang year of the release balang natawag. Ang mga Hudiyo, kung may slave sila, after sa 50 anyos nga serbisyo, you are free. Mayara abis slave nga, ning to, day, hindi lang ko magalin, ay, diri lang ko sa inyo. Ah, okay. So, hindi ka na magalin. Hindi na ako magalin, kinanamian ako sa inyo. Sige. Ang imong unta, tindog sa pader. Madala ang master mo sang dulat bala, ang tiliwis na bala. Pak! Tuog lunggan. Pag tuog lunggan, butang aritos. Di ko na may aritos na siya. Pagkakita sa mga tao, wala, slave na siya nga nagtinir sa iya amo. Ha? Christian ka? Dapat, kabalo ka sa principle sa Bible. Although nga sa mga Hudiyo man to, pero the same principle, mga tanawang mo, ang lawas mo, yan is ang Diyos, hindi mo pag-idagtaan.
kagwapa sa imo, abi mo magwapa kapag kon lalaki ka, may aritos ka? Astig ka kay may aritos ka? Hindi hindi angayan sa Kristiyan nga muna. Although mati, depende man na sa imo kung patato ka, imo naman na imo. Amo na ang principle nga nakita ko sa Bible. Kaya mo na sila sa Bible bla. Sila ni Pablo kay Timothy. From a child, thou hast known the Holy Scriptures. Gamay ka pa, bata ka pa, gintudloan ka na sang pulong sa Diyos, which are able to make thee wise unto salvation. Ang Bible nagapaalam sa tao. Gabasa ka sang Bible para mag-alam ka, kag nag-aalam ka, may ara ka na nabalaan, kag kung may nabalaan ka, kundi gakabuhi ka nga bago. Amo na siling sang Hosea 4:6. Siling ni Hosea, my people, siling sang Ginoo, my people are destroyed for lack of knowledge. Tuod, no? Ang mga tao, pareho karon nagabakal ka, way ka gabasa sa instruction. Isa to ko nagbakal sa belasang kwan, sang TV. Nagbakal ya. Ara karon pagbakal sa TV, made in Japan. Pag pauli sila balay, baw, excited siya, pak! Suksok na dayon sa sa outlet. Oh, lumupok ang TV. Nga naglupok kay 110. Sa aton dia 220, di ba? Di ba, Brother Loken, no? Naglupok nga huwag ginbasa ang brochure. Kundi, huwag san mangan, tiyan mo man sa aton. Kung wala kagabasa Bible, huwag kagatuon sa pulong sa Diyos, kisa, wala ka man may namangan. Kag kung wala ka sa may namangan, puro pareho lang ka mo sa unbeliever nga wala man sa may namangan. Amo ng Christian dapat mangin maalam ka sa Bible kumpara sa mga unbelievers. Kaya ang believer siya way kabasa Bible, di ba? Kung ikaw Christian way kagabasa Bible, ang unbeliever way mangabasa the same. Di ba? What is the difference? Wala. May na lang gani aton kay kadas pana reta de katuuntas ang pulong sa Diyos. Matakaan ka, dapat hindi ka magkataka. Kay, dali na lang ko. Number 4. Tapusan na niya. Takaan na ka mo? Takaan na? Ha? Ay, salamat. Hasta pa niya. Okay, katapusan na lang Promise. Number 4. Ano ganitong una? Formula for success. Sila isang Ginoo ka Joshua. Number 1, be committed. Number 2, be courageous. Number 3, be saturated with God's word. And number 4, be obedient to God's command. Siling sang Ginoo ka Joshua, this book of the law. Ano ganitong book of the law? 5 books of Moses. Shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein, day and night. Bao, grabe, no? Meditate day and night. Kasarang ka na. Adlaw ka gabi. Thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Ara, pihugid ya. Hindi lang na ka base. Hindi. Pihugid. Once we are going to do this, siling sang Ginoo, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ari ang sekreto sila sa Diyos nga klaro. Hindi lang nga nakaibalo ka sa Bible. Hindi lang nga nag-commit ka sa imong kagalingon, kundi you have to obey God's command in the Bible. Amo na ang word nga, before you obey, you have to meditate. And what is the meaning of meditate? Ari man sa Psalm chapter 1 verse number 2, siling sang Ginoo, bulahan ang tao nga wala pamati sa laygay sa mga Diyos noon, hindi Diyos noon, nagatindog sa dalanon sa mga kasala, nagapungko sa pulungkuan sa mga mayubiton, but apang ang iakalipay ara sa law of the Lord, meaning to say word of God, and in His law doth he meditate day and night. Anong meditate nga ginatawag? To think about
to ponder, to mull over. Amo ng word nga meditate, to think about, pander. Sila nga pander, gani, patugsilingan mo, panumdumon mo, paminsaron mo, kung anong imo ginbasa. Amo na ang meditate. Hindi kapag basa mo, wala na to. Blown by the wind, by the wind. Mag sila meditate, gani, basahon mo. And then, sila, anong application sinisakon man? Seek ye first the kingdom of God. Okay. Seek, pangitaon, ang pulong, ang Ginoo. Dapat unahon ko gid ang Ginoo gali. Kay siling dire, all these things shall be added unto me. Okay. So, if you apply that verse in your life, that will make that verse real sa kabuhi mo. Hindi ka magbasa sa Bible, sige, ba para gini kay kwan mo? Yung verse niyo, para gini kay Mrs. Windsor, kay Utod, para gini sa iya. Yung kababaan niya, para gini sa iya. Basahan ko di sa balasang Bible, kay para ni sa iya. Hindi. Basa ka sa Bible, tapos i-apply mo sa self mo. Amo na meditation. Okay? So, it involves reflecting on God's Word and ways and applying them to every area of your life. That is, meditate. Nga sila sa Bible, meditate una. Kay, kung nag-meditate ka sa Word of God, kag in-apply mo sa self mo, that's the way that you can obey God. Kuha nyo? Amo na makasunod ka sa Diyos, kaya nga, nagpamalandong ka. Pero kung nagabasa ka lang bypassing, huwag kabalo kundi ang patiyon mo. Amo na nga little by little. Okay? Aryo, siling ni Joshua, kayong mga kabataan sa Israel, sa sulod sang 40 katuig nga libot-libot sa wilderness, huwag nag-epekto ang word of God sila kabuhi. Iban sa ila, yung kalamatay na lang, yung pamatay sa Diyos. Kaya nga, amang libot-libot, 40 katuig nga libot-libot, libot-libot. Kung ano ang ginahambal sa Diyos, wala ka pamati. Nagutom sila, pakaonon sila sa Diyos. Pagkatapos nga nakakaon, bali wala ang Diyos. Ginuhaw sila, ginpainom sila sa Diyos, halin sa rock, nga ginhambal ni Moses nga you have to strike the rock. Pagtubod sa tubig na kainom mga tao, pagkatapos, wala na. Tiyan pamangkot. Na-apply nila ang kita nila sa Diyos sa sulod sa 40 katuig? Wala. Ang buot silingon, madamo sa mga Kristohanon nga pila na katuig sa Christian life, wala epekto, kay nga wala nagatuman kung anong ginahambal sa Diyos. Take note bisan pila ka pa katuig nga Kristiyano, sila, Kristiyan ako bal pastor, sobra na ako bala 30 anyos nga nag-Kristiyan. Oo. Why na question pila ka nakatuig? Ang pamangkot, sa mo na nga kalawigon nga Kristiyano ka, pila ka bagay nga ginambal sa Diyos sa imong patay mo. Napati mo na ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano ganun na, pastor? Tiway mo na pati. Damo sa mga bagay nga natudlo sa Diyos sa aton para nga maintindihan naton. Amo na pamalandungan ta. Kita mo mga Hudiyo, 40 anyos. Nagkalamatay na lang iba. Ipamatay na lang ganit sa Diyos Sila sa Diyos, natakaan ako sa inyo. Mga tigulang na sa inyo, nanigulang na kamo sang libot-libot sa wilderness. Wala makamo Diapo nagasunod sa akon. Ang dulaon lang kamo, ang mga bata nyo lang, mong pasudlon tutos Kanaan. Kita mo? Ang mga tao to alin sa Egypto, ginpamatay to sila sa Diyos. Ang mga bata na lang to nila, ang new generation, ang lang to nakasulod sa Kanaan. Nga aman, 40 katuig, way tupa, pulong sa Diyos. Amo na kita bala, dapat pamalandungan mong word of God. Tumanon. Ano sila isang Bible? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Aring success formula sa kalibutan ng isang Diyos, nasigong ko lang. Sila sa kalibutan, trust yourself.
Sili niya sa Diyos, kay Joshua, trust me, and I will never leave you. Sili sa kalibutan, musili ko kalibutan, nung wala bala Diyos. Boldly strive for your dream. Reach your dream. Di ba mo na kalabanan? Basahan mo na pirmi sa mga Facebook. Reach your dream. Lambutang mo damgo. Ano ang balya sa Diyos? Be brave and very courageous and step out to possess the land because I will be with you. Can you reach your dream without God? Perhaps you can, but in the long run, it will never become permanent. Number 3, think good thoughts, positive thoughts. Sila sa kalibutan, sila sa mga tao, kuha lang bala, manamdom lang ka bala sa maayo, positive ka lang bala. Kung positive ka lang, pag maayo lang panumduman mo, mangin successful ka? Hindi man. Inang ginambal dahil sa Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are of good report, think on these things. Inaya, kung may pagtuo ka sa Diyos. Pero kung may ka pagtuo sa Diyos, half lang na saya. Masili ka, positive thinking, good thoughts. Sa ano na ka-positive na kung may Diyos? Ano ang bahal sa Bible? Meditate on God's Word. Ara ang sekreto. Number 4, then you will be prosperous and successful. Siling sa Diyos, then you will be prosperous and successful. Question, diin ang tunay nga prosperity kag success ara sa Diyos. Kanya? Ha? Dapat ma-identify mo, ma-distinguish mo kung anong ginapresentar sa kalibutan, ha? Masili kalibutan, saligi lang ba lang kaugalingon mo? Can you trust yourself? Makasalig ka lang sa self mo, hasta saan, oh? You cannot trust yourself. Saligi lang ba lang kaugalingon mo bala? Gapati lang ko sa kaugalingon ko. Sino saligan mo? Ang Diyos. Kaya kung nasaligan mo ang Diyos, ang self mo na, kamayo na sa Diyos. Kuha nyo na? Sige. Tapos na ta. Nag-present ng Diyos ang success kay Joshua. Ano ko no? Nanglan committed ka? Ibalo ng pulong sa Diyos. To talk about God's Word. Meditate on God's Word. And importante, obey God's Word in its entirety. Hindi lang isa, dua. Kung anong inambal sa Diyos sa imo, sunda. Kaya that is the best thing. Amo na magatag sa imo sang success. Amo na siling sa verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. I pray that every one of you, every one of us will become successful in the eyes of God. May naman nga langit noon, thank you, God, sining a privilege na makakilala kami sa imo, na makatuon sa mga principle, formula for success, formula for victory. Guide each one, sining aga Ginoo. Kabay pa nga kumayari pa, way pa nakabaton kay Jesus nga la Savior. Kabay ka magtandog sa tagipusoon, na siya mag-angkon kay Jesus, agod nga maangkon niya ang kadalagan, the moment He believes in you, the moment He obeys you. Bay kami sa gihapon, siningan tinion, ining amon prayer in Jesus' name. Amen.